Ang Adventist Home, Seksyon 16, ang tahanan at ang mga ugnayang panlipunan nito. Kabanata 73, ang ating mga pangangailangan sa panlipunan. Ang Diyos ay gumawa ng probisyon para sa ating panlipunan ng mga pangangailangan. Sa mga kaayusan para sa edukasyon ng mga piniling tao ay ipinakikita na ang isang buhay na nakasentro sa Diyos ay isang buhay na kumpleto. Bawat nais na kanyang itinanam ay ibinibigay niya upang bigyang kasiyahan. Bawat faculty na ibinigay ay hinahangad niyang paunlarin. Ang may akda ng lahat ng kagandahan, siya mismo ay mahilig sa maganda. Ibinigay ng Diyos upang bigyang kasiyahan sa kanyang mga anak ang pag-ibig sa kagandahan. Gumawa rin siya ng probisyon para sa kanilang panlipunang mga pangangailangan, para sa mabait at matulungin ng mga samahan na labis na nagagawa upang linangin ang pakikiramay at upang magpasaya at magpatamis ng buhay. Ang impluwensya ng samahan, lahat ay makakahanap ng mga kasama o gagawin sila. At ayon sa tibay ng pagkakaibigan ay ang dami ng impluwensya ng magkakaibigan sa isa't isa para sa kabutihan o para sa kasamaan. Lahat ay magkakaroon ng mga kasama at may impluwensyahan sa kanilang pagkakataon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malaking diin sa impluwensya ng pakikasama, maging sa mga lalaki at babae. Gaano kalaki ang kapangyarihan nito sa pagbuo ng isip at pagkatao ng mga bata at kabataan. Ang kumpanyang kanilang itinatago, ang mga prinsipyong kanilang pinagtibay, ang mga gawin na kanilang nabuo, ang magpapasya sa tanong ng kanilang pagiging kapakipakinabang dito at ng kanilang kapalaran sa hinaharap. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga kasama ang kabataan, at tiyak na mararamdaman nila ang kanilang impluwensya. May mga mahiwagang ugnayan na nagbubuklod sa mga kaluluwa upang ang puso ng isa ay sumasagot sa puso ng iba. Nahuhuli ng isa ang mga ideya, damdamin, diwa, ng iba. Ang pagsasamahan na ito ay maaaring isang pagpapala o isang sumpa. Maaaring tulungan at palakasin ng kabataan ang isa't isa, mapabuti ang ugali, disposisyon, sa kaalaman, o sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang sarili na maging pabaya at hindi tapat. Maaari silang magkaroon ng impluwensyang nakakapagpapahina ng moralidad. Totoong sinabi, ipakita mo sa akin ang iyong kumpanya, at ipapakita ko sa iyo ang iyong pagkatao. Nabigo ang kabataan na mapagtanto kung gaano kabait ang kanilang pagkatao at reputasyon na apektado ng kanilang pagpili ng mga kasama. Ang isang tao ay naghahanap ng kumpanya ng mga naang mga panlasa at mga gawi ay kaaya-aya. Siya na mas pinipili ang lipunan ng mga mangmang at may bisyo kaysa sa mga matalino at mabuti ay nagpapakita na ang kanyang sariling pagkatao ay may depekto. Ang kanyang mga panlasa at mga gawi ay maaaring sa una ay ganap na magkaiba sa mga panlasa at gawi ng mga taong kanyang hinahanap na kasama, ngunit habang nakikihalubilo siya sa klaseng ito, nagbabago ang kanyang mga iniisip at nadarama, isinakripisyo niya ang mga tamang prinsipyo at hindi maiiwasang lumubog sa antas ng kanyang mga kasama. Tulad ng isang batis na laging nakikibahagi sa pag-aari ng lupang pinagdadaanan nito, kaya ang mga prinsipyo at gawin ng kabataan ay palaging nagiging tincture sa katangian ng kumpanya kung saan sila nakikihalo. Ang mga likas na tendensya ay pababa, kung ang kabataan ay mahikayat na makihalubilo sa mga dalisay, maalalahanin, at magiliw, ang epekto ay magiging lubhang kapakipakinabang. Kung pipiliin ang mga kasamang may takot sa Panginoon, ang impluwensya ay haantong sa katotohanan, sa tungkulin, at sa kabanalan. Ang tunay na buhay Kristiyano ay isang kapangyarihan para sa kabutihan. Ngunit, sa kabilang banda, yaong mga nakikisama sa mga lalaki at babae na may kadudadad ang moral, ng masasamang simulain at mga gawain, ay malapit ng lumakad sa parehong landas. Ang mga hilig ng natural na puso ay pababa. Siya na nakikisama sa may pag-aalinlangan ay malapit ng mag-alinlangan. Siya na pumipili ng kasama ng masama ay tiyak na magiging hamak. Ang lumakad sa payo ng masasama ay ang unang hakbang tungo sa pagtayo sa daan ng mga makasalanan at pag-upo sa upuan ng mga nanunuya. Sa makamundong kabataan ang pag-ibig sa lipunan at kasiyahan ay nagiging isang nakakahumaling na simbuyo ng damdamin. Ang magdamit, bumisita, magpakasawa sa gana at hilig, at umiikot sa ikot ng panlipunang pagwawaldes ay tila ang dakilang wakas ng pag-iral. Hindi sila masaya kung may iwan silang nag-iisa. Ang kanilang pangunahing hangarin ay upang humanga at mapuri at magkaroon ng sensasyon sa lipunan, at kapag ang hangaring ito ay hindi nabigyang kasiyahan, ang buhay ay tila hindi matiis.
Ang mga nagmamahal sa lipunan ay madalas na nagpapakasawa sa katangiang ito hanggang sa ito ay maging isang nangingibabaw na pagnanasa. Hindi nila matiis na basahin ang Biblia at pagnilayan ang mga bagay sa langit. Kawawa sila maliban na lang kung may nakaka-excite. Wala silang kapangyarihang maging masaya, ngunit umaasa sila para sa kaligayahan sa piling ng ibang kabataan na walang pag-iisip at walang ingat tulad ng kanilang sarili. Ang mga kapangyarihan na maaaring gawing marangal na layunin ay ibinibigay nila sa kamangmangan at pagwawalang bahala ng isip. The blessings of Christian sociability. Christian sociability ay lubos na napakaliit na nilinang ng mga tao ng Diyos. Yaong mga nagkukulong sa kanilang sarili na ayaw maakit upang pagpalain ang iba sa pamamagitan ng mapagkaibigang mga samahan, ay nawawala ng maraming pagpapala, para sa pamamagitan ng mutual contact isip tumatanggap ng polish at refinement. Sa pamamagitan ng pakikisalamuha ay nabubuo ang mga kakilala at nabubuo ang mga pagkakaibigan na nagbubunga ng pagkakaisa ng puso at kapaligiran ng pag-ibig na nakalulugod sa paningin ng langit. Lalo na kung ang mga nakatikim ng pag-ibig ni Kristo ay dapat magkaroon ng kanilang mga kapangyarihang panlipunan, sapagkat sa ganitong paraan maaari silang makakuha ng mga kaluluwa sa tagapagligtas. Si Kristo ay hindi dapat itago sa kanilang mga puso, na isinara bilang isang hinahangad na kayamanan, sagrado at matamis, upang tamasahin ng mag-isa lamang, ni ang pag-ibig ni Kristo ay dapat na mahayag sa mga nakalulugod lamang sa kanilang gusto. Ang mga mag-aaral ay dapat turuan ng pagiging katulad ni Kristo sa pagpapakita ng isang mabait na interes, isang panlipunang disposisyon, sa mga taong higit na nangangailangan, kahit na ang mga ito ay maaaring hindi ang kanilang sariling piniling mga kasama. Sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar ay nagpakita si Jesus ng mapagmahal na interes sa pamilya ng tao at nagbuhos sa palibot niya ng liwanag ng isang masayang kabanalan. Kabanata 74, Ligtas at Hindi Ligtas na Samahan. Mga bagay na nakakaimpluwensya sa atin at sa ating mga anak, bawat samahan na nabuo natin, gaano man limitado, ay may ilang impluwensya sa atin. Ang lawak kung saan tayo sumusuko sa impluwensyang iyon ay matutukoy ng antas ng pagpapalagayang loob, ang katatagan ng pakikipagtalik, at ang ating pagmamahal at paggalang sa isa na ating kasama. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa mga kasamahan na ang impluwensya ay may posibilidad na makalimot tayo sa matataas na pag-aangkin ng Panginoon sa atin, inaanyayahan natin ang tukso at nagiging masyadong mahina sa moral na kapangyarihan upang labanan ito. Dumating tayo upang makibahagi sa espiritu at pahalagahan ang mga ideya ng ating mga kasama at ilagay ang mga sagrado at walang hanggang bagay na mas mababa kaysa sa mga ideya ng ating mga kaibigan. Tayo ay, sa madaling salita, ay may lebadura tulad ng dapat na maging kalaban ng lahat ng katwiran. Ang mga kabataan, kung napapailalim sa impluwensyang ito, ay mas madaling maapektuhan ito kaysa sa mga mas matanda. Ang lahat ay nag-iiwan nito sa kanilang isipan, ang mga mukha na kanilang tinitingnan, ang mga boses na kanilang naririnig, ang mga lugar na kanilang banibisita, ang kumpanyang kanilang pinananatili, at ang mga aklat na kanilang binabasa. Imposibleng palakihin ang kahalagahan para sa mundong ito at sa susunod na mga asosasyong pipiliin natin para sa ating sarili at, lalo na, para sa ating mga anak. Mga panganib ng pakikipag-ugnayan sa mga di maka-Diyos, ang mundo ay hindi dapat maging pamantayan natin. Hindi tayo dapat makisama sa masasama at makibahagi sa kanilang espiritu, sapagkat aakayin nila ang puso palayo sa Diyos tungo sa pagsamba sa huwad na mga Diyos. Ang matatag na kaluluwa, matatag sa pananampalataya, ay makakagawa ng maraming kabutihan, makakapagbigay siya ng mga pagpapala na may pinakamataas na ordan sa mga nakakasama niya, dahil ang batas ng Panginoon ay nasa kanyang puso. Ngunit hindi tayo maaaring kusang loob na makisama sa mga yumuyurak sa batas ng Diyos, at mapangalagaan ang ating pananampalataya na dalisay at walang dangers. Ating sasaluhin ang espiritu, at maliban kung tayo ay humiwalay sa kanila, tayo ay mabibigkis sa kanila sa wakas, upang makibahagi sa kanilang kapahamakan. Ito ay sa pamamagitan ng pakikasama sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at pakikiisa sa kanilang mga kasiyahan na ang mga Hebreo ay naakay na labagin ang batas ng Diyos at dalhin ang kanyang mga paghatol sa bansa. Kaya ngayon ay sa pamamagitan ng pag-akay sa mga tagasunod ni Kristo na makihalubilo sa mga di maka-Diyos at makiisa sa kanilang mga paglilibang na si Satanas ang pinakamatagumpay sa pag-akit sa kanila sa kasalanan. Lumabas kayo sa kanila, at kayo'y magsihiwalay, sabi ng Panginoon, at huwag ninyong hawakan ang marumi.
Hinihiling ng Diyos sa kanyang mga tao ngayon ang isang malaking pagkakaiba mula sa mundo, sa mga kaugalian, gawi, at alituntunin, tulad ng hinihiling niya sa Israel noong unang panahon. Ang kusang pagpili ni Samson, ang pangangalaga ng Diyos ay nasa ibabaw ni Samson, upang siya ay maging handa upang maisakatuparan ang gawain na siya ay tinawag na gawin. Sa pinakadulo simula ng buhay siya ay napapaligiran ng mga kanais-nais na kondisyon para sa pisikal na lakas, intelektual na sigla, at kadalisayan sa moral. Ngunit sa ilalim ng impluensya ng masasamang kasamahan ay binitawan niya ang paghawak sa Diyos na siyang tanging pananggalang ng tao, at siya ay tinangay ng agos ng kasamaan. Yaong mga nasa daan ng tungkulin ay dinadala sa pagsubok ay makatitiyak na sila ay iingatan ng Diyos, ngunit kung ang mga tao ay sadyang ilalagay ang kanilang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng tukso, sila ay babagsak maaga o huli. Ang mapanlinlang na lebadura ng kasamaan, mahal na mga mag-aaral, araw at gabi ang mga panalangin ng inyong mga magulang ay susunod sa inyo. Makinig sa kanilang mga pakiusap at babala, at huwag pumili ng walang ingat na kasama. Hindi mo malalaman kung paanong ang lebadura ng kasamaan ay tusong sisirain ang iyong isipan at sisira ang iyong mga gawi at, sa pamamagitan ng pag-akay sa iyo na ulitin ang masasamang gawi, ay mag-uudyok sa iyo na magkaroon ng hindi mabuting pagkatao. Maaaring wala kang nakikitang tunay na panganib at iniisip mong magagawa mo ang tama ng kasing dali ng dati mong taksong gumawa ng mali, ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang mga magulang at guro na nagmamahal at natatakot sa Diyos ay maaaring magbabala at magsumamo at magpayo, ngunit maaaring walang kabuluhan ang lahat kung hindi mo ibibigay ang iyong sarili sa Diyos at pagbutihin ang mga talento na ibinigay niya sa iyo para sa kanyang kaluwalhatian. Mag-ingat sa mga walang pakialam sa relihiyon, kung ang mga bata ay kasama ng mga taong ang pakikipag-usap ay tungkol sa hindi mahalaga, makalupang mga bagay, ang kanilang mga isip ay darating sa parehong antas. Kung maririnig nila na ang mga alituntunin ng relihiyon ay hinamak at ang ating pananampalataya ay minamaliit, kung ang tusong pagtutol sa katotohanan ay ibinabagsak sa kanilang pandinig, ang mga bagay na ito ay tatama sa kanilang isipan at huhubog sa kanilang mga karakter. Wala nang mas mabisang makakapigil o makapagpapawi ng mga seryosong impresyon at mabubuting pagnanasa kaysa sa pakikasama sa mga taong walang kabuluhan, pabaya, at tiwaling pag-iisip. Anuman ang mga atraksyon na maaaring taglayin ng gayong mga tao sa pamamagitan ng kanilang katalinuhan, panunuya, at katuwaan, ang katotohanang tinatrato nila ang relihiyon ng may kabastusan at kawalang interes ay sapat na dahilan kung bakit hindi sila dapat iugnay. Kung mas nakakangganyo sila sa ibang mga aspeto, mas dapat nakatakutan ang kanilang impluensya bilang mga kasama dahil itinatapon nila sa isang hindi relihiyoso na buhay ang napakaraming mapanganib na mga atraksyon. Ang mga makamundong asosasyon ay umaakit at nakakasilaw sa mga pandama upang ang kabanalan, pagkatakot sa Diyos, katapatan, at katapatan ay walang kapangyarihan na panatilihing matatag ang mga tao. Ang mapagpakumbabang buhay ni Kristo ay tila hindi kaakit-akit. Para sa marami na nag-aangking mga anak ng Diyos, si Jesus, ang kamahalan ng langit, ay, gaya ng ugat mula sa tuyong lupa, siya ay walang anyo o kagandahan man. Huwag isenthro ang pagmamahal sa mga makamundong kamag-anak, hindi natin maaaring paglingkuran ang Diyos at ang mundo ng sabay. Hindi natin dapat isenthro ang ating pagmamahal sa makasanlibutang mga kamag-anak, na walang pagnanais na matuto ng katotohanan. Maaari nating hanapin sa lahat ng paraan, habang nauugnay sa kanila, na paliwanagan ang ating liwanag, ngunit ang ating mga salita, ang ating ugali, ang ating mga kaugalian at gawi, ay hindi dapat sa anumang kahulugan ay halmahin ang kanilang mga ideya at kaugalian. Dapat nating ipakita ang katotohanan sa lahat ng ating pakikipagtalik sa kanila. Kung hindi natin ito magagawa, mas kakaunti ang pakikasama natin sa kanila, mas makakabuti ito sa ating espiritualidad. Iwasan ang mga may mababang pamantayan, maluwag na moral, mali para sa mga Kristiyano na makihalubilo sa mga taong maluwag ang moralidad. Ang isang matalik, pang-araw-araw na pakikipagtalik na naglalaan ng oras ng hindi nag-aambag sa anumang antas sa lakas ng talino o moral ay mapanganib. Kung ang moral na kapaligiran sa paligid ng mga tao ay hindi dalisay at banal, ngunit may bahid ng katiwalian, ang mga humihinga sa kapaligirang ito ay masusumpungan na ito ay halos walang pakiramdam na kumikilos sa talino at puso upang lason at sirain. Mapanganib na makipag-usap sa mga taong likas na mababa ang antas ng pag-iisip.
Unti-unti at hindi mahahalata ang mga likas na matapat at nagmamahal sa kadalisayan ay darating sa parehong antas at makikibahagi at makikiramay sa kamangmangan at moral na baog na kung saan sila ay palaging dinadala sa pakikipag-ugnay. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa ginto. May hilig ang kabataan na makihalubilo sa mga mababa ang isip at moral. Anong tunay na kaligayahan ang maaasahan ng isang kabataan mula sa isang voluntaryong koneksyon sa mga taong may mababang pamantayan ng pag-iisip, damdamin, at pag-uugali? Ang ilan ay nababalisa sa panlasa at masama ang ugali, at lahat ng pipili ng gayong mga kasama ay susundin ang kanilang halimbawa. Nabubuhay tayo sa mga panahon ng panganib na dapat maging sanhi ng takot sa puso ng lahat. Maraming sumusuko sa tukso sa pamamagitan ng takot sa panlilibak. Ang mga bata ay dapat magkaroon ng mga kasama na hindi mangungutya sa kung ano ang dalisay at karapat-dapat, ngunit sa halip ay magtataguyod kung ano ang tama. Ang takot sa panlilibak ay umaakay sa maraming kabataan na sumuko sa tukso at lumakad sa daan ng di makadiyos. Maraming magagawa ang mga ina sa pamamagitan ng halimbawa at sa pamamagitan ng tuntunin upang ipakita sa kanilang mga anak kung paano maging matuwid sa gitna ng pangungutya at pangungutya. Bakit hindi isinasaalang-alang ng ating mga kabataan na yaong mga handang akayin ng iba sa mga ipinagbabawal na landas ay madaling madaig ng tukso at sila ay mga ahente ni Satanas upang hikayatin ang mga hindi maayos na gawi, upang pagtawanan ang mga taong matapat at kung sino ang mapangalagaan ang kanilang integridad ng pagkatao. Mamuhay sa harap ng mga estranghero gaya ng gusto ninyo sa harap ng Diyos, mga kabataang kaibigan. Huwag gumugol ng isang oras sa piling ng mga taong hindi angkop sa inyo para sa dalisay at sagradong gawain ng Diyos. Huwag kang gumawa ng anuman sa harap ng mga estranghero na hindi mo gagawin sa harap ng iyong ama at ina, o na ikahiya mo sa harap ni Kristo at ng mga banal na anghel. Maaaring isipin ng ilan na ang mga pag-iingat na ito ay hindi kailangan ng mga tagapangasiwa ng Sabbath, ngunit alam ng mga pinagkakapitan nila kung ano ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko sa inyo, mga kabataang lalaki, na mag-ingat, sapagkat wala kang magagawa na hindi bukas sa mga mata ng mga anghel at ng Diyos. Hindi ka makakagawa ng masamang gawain at ang iba ay hindi maapektuhan nito. Habang ipinapakita ng iyong pagkilos kung anong uri ng material ang ginagamit sa iyong sariling pagbuo ng karakter, mayroon din itong malakas na impluwensya sa iba. Huwag kailanman kalimutan ang katotohanan na ikaw ay pag-aari ng Diyos, na binili ka niya sa isang presyo. At dapat mong ibigay ang isang account sa kanya para sa lahat ng kanyang ipinagkatiwalang mga talento. Ipinangako ang espesyal na tulong kapag kailangan, hindi natin ilalagay ang ating mga anak kung saan sila dapat makihalubilo sa mga mas-asama at mas-asama. Kung minsan ang Diyos sa kanyang paglalaan ay maaaring isama ang ating mga kabataan sa mga taong marumi at walang pagtitimpi. Bibigyan niya sila ng lakas ng layunin at kapangyarihan upang labanan ang tukso, tulad ng ginawa niya kay Daniel at sa kanyang mga kasamahan sa Babylon, kung sila ay makikipagtulungan sa kanya. Dapat silang patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos. Dapat nilang panatilihing dalisay ang kanilang sarili, tumatangging gumawa ng anumang bagay na makakasira sa Diyos, na namumuhay na laging nakatutok sa kanyang kaluwalhatian. Dapat nilang bantayan ang mga kaluluwa, na gumagawa ng game time para sa mga taong nasaroon ng anyo ng Diyos, na naghahangad na baguhin, itaas, at parangalan sila. Pumili ng maalalahanin, seryosong kasamahan, ang mga kabataang kasuwato ni Kristo ay pipili ng mga kasama na tutulong sa kanila sa paggawa ng tama, at tatalikuran ang lipunang hindi nagbibigay ng tulong sa pagbuo ng tamang mga prinsipyo at marangal na layunin. Sa bawat lugar ay masusumpungan ng mga kabataan na ang isip ay nahuhulog sa isang mababang halma. Kapag dinala sa uling ito, yaong mga naglagay ng kanilang sarili ng walang pag-iingat sa panig ni Kristo ay matatag na tatayo sa kung ano ang sinasabi sa kanila ng katwiran at budi na tama. Hayaan ang lahat na bubuo ng isang tamang karakter na pumili ng mga kasama na seryoso, maalalahanin ang isip at may hilig sa relihiyon. Yaong mga nagbilang ng gastos at nagnanais na magtayo para sa kawalang hanggan ay dapat maglagay ng magandang material sa kanilang gusali. Kung tatanggapin nila ang mga bulok na kahoy, kung kontento na sila sa mga kakulangan sa pagkatao, ang gusali ay tiyak na mapapahamak. Mag-ingat ang lahat kung paano sila bumuo. Ang unos ng tukso ay tatangay sa gusali, at maliban kung ito ay matatag at matapat na itinayo, hindi ito makakayanan ang pagsubok. Sa pakikasama sa mga lumalakad ayon sa alituntunin,
maging ang mga pabaaya ay matututong ibigin ang katwiran. At sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tama ay malilikha sa puso ang isang pagkamuhi sa mura at karaniwan at salungat sa mga simulain ng salita ng Diyos. Kabanata 75, Patnubay ng magulang sa mga usaping panlipunan. Halos mangingibabaw ang masasamang impluwensya, ang masamang impluwensya sa paligid ng ating mga anak ay halos nangingibabaw, sinisira nito ang kanilang isipan at dinadala sila sa kapahamakan. Ang mga isip ng kabataan ay likas na ibinibigay sa kahangalan, at sa murang edad, bago mabuo ang kanilang mga karakter at ang kanilang paghuhusga ay tumanda, sila ay madalas na nagpapakita ng isang kagustuhan para sa mga kasama na magkakaroon ng nakapipinsalang impluwensya sa kanila. Kung maabot ng aking boses ang mga magulang sa buong lupain, babalaan ko sila na huwag sumuko sa mga hangarin ng kanilang mga anak sa pagpili ng kanilang mga makakasama o makakasama. Hindi gaanong iniisip ng mga magulang na ang nakapipinsalang mga impresyon ay mas madaling matanggap ng mga kabataan kaysa sa mga banal na impresyon, kung kaya't ang kanilang mga samahan ay dapat na pinakakanais-nais para sa paglago ng biyaya at para sa katotohanang inihayag sa salita ng Diyos na maitatag sa puso. Hayaang mailagay ang kabataan sa pinakakanais-nais na mga kalagayan na posible, para sa kumpanyang kanilang pinananatili, ang mga prinsipyong kanilang pinagtibay, ang mga gawin na kanilang nabuo, ay sasagutin ang tanong ng kanilang pagiging kapaki-pakinabang dito at ng kanilang hinaharap, walang hanggang mga interes ng may katiyakan na hindi nagkakamali. The peril of unlimited freedom, mga magulang, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay hindi maayos na binabantayan. Hindi sila dapat pahintulutang pumunta at pumunta kapag gusto nila, nang hindi mo alam at pahintulot. Ang walang hangganang kalayaang ipinagkaloob sa mga bata sa edad na ito ay nagpatunay sa pagkasira ng libo-libo. Ilan ang pinahihintulutang nasa lansangan sa gabi, at ang mga magulang ay nasisiyahan na sa pagiging ignorante sa mga kasama ng kanilang mga anak. Kadalasan ay pinipili ang mga kasama na ang impluwensya ay may posibilidad na mapahina lamang ang moralidad. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, ang mga batang lalaki ay nagtitipon sa mga grupo upang matutunan ang kanilang mga unang aralin sa paglalaro ng baraha, pagsusugal, paninigarilyo, at pagsipsip ng alak o beer. Ang mga anak ng mga magulang na relihiyoso ay nakipagsapalaran sa mga salon para sa isang hapunan ng talaba o ilang katulad na indulhensya, at sa gayon ay inilalagay ang kanilang mga sarili sa daan ng tukso. Ang mismong kapaligiran ng mga resort na ito ay puno ng kalapastanganan at polusyon. Walang sino man ang makakatagal dito nang hindi nagiging tiwali. Sa pamamagitan ng gayong mga asosasyon na ang mga nangangakong kabataan ay nagiging lasing at mga kriminal. Ang pinakasimula ng kasamaan ay dapat bantayan. Mga magulang, maliban kung alam mo na ang kanilang kapaligiran ay hindi maiiwasan, huwag pahintulutan ng iyong mga anak na pumunta sa mga lansangan pagkalipas ng gabi upang makisali sa mga panlabas na sports o makipagkita sa ibang mga lalaki para sa libangan. Kung ang tuntuning ito ay mahigpit na ipapatupad, ang pagsunod dito ay magiging nakagawian, at ang pagnanais na lumabag ay malapit ng matigil. Dapat piliin ng mga magulang ang mga katuwang ng bata, dapat tandaan ng mga magulang na ang pakikasama sa mga may mahinang moral at magaspang na ugali ay magkakaroon ng masamang impluwensya sa kabataan. Kung mabaigo silang pumili ng tamang lipunan para sa kanilang mga anak, kung hahayaan nila silang makihalubilo sa mga kabataang may kadudadad ang moral, inilalagay nila sila, o pinahihintulutan silang ilagay ang kanilang mga sarili, sa isang paaralan kung saan itinuturo at ginagawa ang mga aral ng kasamaan. Maaaring madama nila na ang kanilang mga anak ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang tukso, ngunit paano nila ito matitiyak? Mas madaling sumuko sa masasamang impluwensya kaysa labanan ng mga ito. Hanggat hindi nila ito nalalaman, ang kanilang mga anak ay maaaring mapuno ng espiritu ng kanilang mga kasama at maaaring mapahamak o mapahamak. Ang mga panganib ng mga kabataan ay lubhang nadaragdagan habang sila ay itinapon sa lipunan ng isang malaking bilang ng kanilang sariling edad, na may iba't ibang katangian at gawi sa buhay. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, maraming mga magulang ang gustong magpahinga sa halip na doblehin ang kanilang sariling pagsisikap na bantayan at kontrolin ang kanilang mga anak. Sa panalangin, ng magkakaisa, dapat pasanin ng ama at ina ang matinding responsibilidad na gabayan ang kanilang mga anak sa tama. Anuman ang kanilang pinabayaan, hindi nila dapat hayaang malaya ang kanilang mga anak sa landas ng kasalanan.
Maraming mga magulang ang nagpapahintulot sa mga bata na pumunta at gawin ang gusto nila, nililibang ang kanilang sarili at pumili ng masasamang kasama. Sa paghuhukom, malalaman ng gayong mga magulang na ang kanilang mga anak ay nawalan ng langit dahil hindi sila napigil sa tahanan. Saan ginugugol ang mga gabi, ang bawat anak na lalaki at babae ay dapat na managot kung wala sa bahay sa gabi. Dapat malaman ng mga magulang kung anong kumpanya ang kanilang mga anak at kung kaninong bahay sila magdamag. Ang ilang mga bata ay dinadaya ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng kasinungalingan upang maiwasan ang pagkakalantad sa kanilang maling landasin. Nang ibabaw ang mga damo sa hindi nalilinang na bukirin, madalas na iniiwan ng mga ama at ina ang kanilang mga anak upang piliin para sa kanilang sarili ang kanilang mga libangan, kanilang mga kasama, at kanilang hanap buhay. Ang resulta ay tulad ng maaaring makatwirang inaasahan. Iwanan ang isang bukid na hindi binubungkal, at ito ay magiging mga tinek at mga dawag. Hindi ka na makakakita ng magandang bulaklak o mapagpipili ang palumpong na sumisilip sa hindi magandang tingnan, makamandag na mga damo. Ang walang kwentang dawag ay lalago ng walang pag-iisip o pangangalaga, habang ang mga halaman na pinahahalagahan para sa paggamit o kagandahan ay nangangailangan ng masusing kultura. Ganito rin ang ating kabataan. Kung ang mga tamang gawi ay nabuo at ang mga tamang prinsipyo ay naitatag, mayroong marubdob na gawaing dapat gawin. Kung itatama ang mga maling gawi, kailangan ng sipag at tiyaga upang maisakatuparan ang gawain. Sanayin ang bata na magtiwala sa hatol ng mga magulang, ingatan ang mga prinsipyo at gawin ng inyong mga anak bilang apple of the eye. Pahintulutan silang makihalubilo sa sinuman na hindi mo lubos na kilala. Pahintulutan silang magkaroon ng walang pagpapalagayang loob hanggat hindi ka nakakatiyak na hindi ito makakasama sa kanila. Sanayin ang iyong mga anak na magtiwala sa iyong paghatol at karanasan. Ituro sa kanila na mayroon kang mas malinaw na pangunawa sa pagkatao kaysa sa kanilang kawalan ng karanasan, at ang iyong mga desisyon ay hindi dapat balewalain. Ang pagpigil na maging matatag, ngunit mabait, ang mga magulang ay hindi dapat pumayag sa mga hilig ng kanilang mga anak, ngunit dapat na sundin ang malinaw na landas ng tungkulin na itinakda ng Diyos, na pinipigilan sila sa kabaitan, tumatanggi ng may katatagan at determinasyon, gayunpaman ng may pagmamahal, ang kanilang mga maling pagnanasa, at may same time, madasalin, mitiyagang pagsisikap na umaakay sa kanilang mga hakbang palayo sa mundo pataas sa langit. Ang mga bata ay hindi dapat pabayaang maanod sa anumang paraan na kanilang hilig, at pumunta sa mga daan na bukas sa bawat panig, na umaakay palayo sa tamang landas. Walang sino man ang nasa napakalaking panganib na gaya ng mga hindi nakaaabot ng panganib at naiinip sa pag-iingat at payo. Protektahan ang iyong mga anak mula sa bawat hindi kanais-nais na impluwensyang posible, dahil sa pagkabata ay mas handa silang tumanggap ng mga impresyon, alinman sa moral na dignidad, kadalisayan, at kagandahan ng pagkatao, o ng pagkamakasarili, karumihan, at pagsuway. Sa sandaling hayaan silang maimpluwensyahan ng espiritu ng pagbubulong-bulungan, pagmamataas, kawalang kabuluhan, at karumihan, at ang mantsa ay maaaring hindi maalis-alis tulad ng buhay mismo. Ito ay dahil ang pagsasanay sa tahanan ay may depekto kaya ang mga kabataan ay ayaw na magpasakop sa tamang awtoridad. Ako ay isang ina, alam ko kung ano ang sinasabi ko kapag sinasabi ko na ang kabataan at mga bata ay hindi lamang mas ligtas kundi mas masaya sa ilalim ng mabuting pagpipigil kaysa sa pagsunod sa kanilang sariling hilig. Hindi maipapayo ang mga walang kasamang pagbisita, nagkakamali ang ilang magulang sa pagbibigay ng labis na kalayaan sa kanilang mga anak. Minsan sila ay may labis na tiwala sa kanila na hindi nila nakikita ang kanilang mga pagkakamali. Mali na payagan ang mga bata, sa ilang gastos, na bumisita sa malayo, nang hindi sinamahan ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Ito ay may maling impluwensya sa mga bata. Nadarama nila na sila ay may malaking kahihinatnan at ang ilang mga pribilehiyo ay pagmamay-ari nila, at kung hindi ito ipagkakaloob, sa tingin nila ang kanilang sarili ay inabuso. Tinutukoy nila ang mga bata na pumupunta at dumarating at mayroong maraming mga pribilehiyo, samantalang kakaunti ang mga ito. At ang ina, sa takot na isipin ng kanyang mga anak na hindi siya makatarungan, ay nagbibigay kasiyahan sa kanilang mga kagustuhan, na sa huli ay nagpapatunay ng malaking pinsala sa kanila. Ang mga batang bisita, na walang mapagmatsyag na magulang sa kanila upang makita at itama ang kanilang mga pagkakamali,
ay kadalasang nakakatanggap ng mga impresyon na aabutin ng ilang buwan upang alisin. Di matalinong payo at kung paano ito matugunan, itago ang iyong mga anak sa kanilang tahanan, at kung sasabihin sa iyo ng mga tao, ang iyong mga anak ay hindi marunong kumilos sa mundo, sabihin sa iyong mga kaibigan na hindi ka masyadong nag-aalala tungkol sa bagay na iyon, ngunit gusto mo silang dalhin sa Panginoon para sa kanyang pagpapala, kung paanong dinala ng mga ina noong unang panahon ang kanilang mga anak kay Jesus. Sabihin sa iyong mga tagapayo, ang mga bata ay pamana ng Panginoon, at nais kong patunayan na tapat sa aking pagtitiwala. Ang aking mga anak ay dapat palakihin sa paraang hindi sila maalinlangan ng mga impluwensya ng mundo, ngunit kung saan, kapag tinukso silang magkasala, maaari silang magsabi ng isang parisukat, taos-pusong hindi. Sabihin sa iyong mga kaibigan at kapitbahay na gusto mong makita ang iyong pamilya sa loob ng pintuan ng magandang lungsod. Ang makapangyarihang mga pagsusuri ay nasa bago ang ating kabataan. Ang mga bata ay dapat sanayin at turuan upang makalkala nila ang mga paghihirap at asahan ang mga tukso at panganib. Dapat silang turuan na magkaroon ng kontrol sa kanilang sarili at marangal na pagtagumpayan ang mga paghihirap, at kung hindi nila sinasadyang sumugod sa panganib at hindi kailangang ilagay ang kanilang sarili sa daan ng tukso, kung iiwasan nila ang masasamang impluwensya at masasamang lipunan, at pagkatapos ay hindi maiiwasang mapipilitang mapasama sa mapanganib, magkakaroon sila ng lakas ng pagkatao upang manindigan para sa tama, at ingatan ang prinsipyo at lalabas sa lakas ng Diyos na walang bahid ang kanilang moral. Ang moral na kapangyarihan ng mga kabataang nakapag-aral ng wasto, kung gagawin nila ang Diyos na kanilang tiwala, ay magiging kapantay na makayanan ang pinakamakapangyarihang pagsubok. Kabanata 76, Mga Piyesta Opisyal at Anibersaryo. Ang pangangailangan ng patnubay sa pagsunod sa Kapaskuhan. Nakita ko na ang ating mga pista opisyal ay hindi dapat gugulin sa pag-uukol sa mundo, gayunpaman, hindi ito dapat ipasa ng hindi napapansin, dahil ito ay magdudulot ng kawalang kasiyahan sa ating mga anak. Sa mga araw na ito kung kailan may panganib na ang ating mga anak ay malantad sa masasamang impluwensya at mabulok ng mga kasiyahan at kaguluhan ng mundo, hayaan ang mga magulang na mag-aral upang makakuha ng isang bagay na pumalit sa mas mapanganib na mga libangan. Bigyan ang iyong mga anak na maunawaan na nasa iyo ang kanilang kabutihan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mga pista opisyal, ang mga tao sa mundo at ng mga simbahan ay naturoan na maniwala na ang mga tamad na araw na ito ay mahalaga sa kalusugan at kaligayahan, ngunit ang mga resulta ay nagpapakita na sila ay puno ng kasamaan. Sinubukan naming think time na gawin ang mga pista opisyal bilang kawili-wili hanggat maaari sa mga kabataan at mga bata, habang binabago ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay na ito. Ang layunin namin ay ilayo sila sa mga eksena ng katuwaan sa mga hindi mananampalataya. Magre-record ba ang anghel, isang araw na nawala, pagkatapos ng isang araw ng paghahanap ng kasiyahan? Nasaan ang kasiyahan sa naghahanap ng kasiyahan? Bilang mga manggagawang Kristiyano, sino ang kanilang natulungan sa isang mas mabuti, mas mataas, at mas dalisay na buhay? Ano ang makikita nila kung titingnan nila ang tala na isinulat ng anghel? Isang araw ang nawala, sa kanilang sariling mga kaluluwa isang araw na nawala sa paglilingkod kay Kristo, dahil walang kabutihang nagawa. Maaaring mayroon silang iba pang mga araw ngunit hindi kailanman ang araw na iyon na walang ginagawa sa mura, hanggal na usapan, ng mga batang babae sa mga lalaki, at mga lalaki sa mga babae. Hinding-hindi na muling mag-aalok ang parehong mga pagkakataong ito. Mas mabuting ginagawa nila ang pinakamahirap na uri ng paggawa sa holiday na iyon. Hindi nila ginamit ng tama ang kanilang holiday, at lumipas ito sa kawalang hanggan upang harapin sila sa paghuhukom bilang isang araw na maling nagamit. Mga kaarawan, panahon para purihin ang Diyos, sa ilalim ng ekonomiya ng mga Hudyo sa pagsilang ng mga anak, isang handog ang ginawa sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang sariling paghiram. Ngayon ay nakikita natin ang mga magulang na nagsisikap na magbigay ng mga regalo sa kanilang mga anak sa kanilang mga kaarawan, ginagawa nila itong isang okasyon ng paggalang sa bata, na parabang ang karangalan ay dahil sa tao. Si Satanas ay may sariling paraan sa mga bagay na ito, inilihis niya ang mga isip at mga kaloob sa mga tao, kaya ang mga pag-iisip ng mga bata ay nabaling sa kanilang sarili, na parabang sila ay gagawing mga bagay ng espesyal na pabor.
Sa mga okasyon ng kaarawan ay dapat ituro sa mga bata na mayroon silang dahilan para sa pasasalamat sa Diyos para sa kanyang maibiging kabaitan sa pagpapanatili ng kanilang buhay para sa isa pang taon. Sa gayon ay maaaring maibigay ang mahahalagang aral, para sa buhay, kalusugan, pagkain, at pananamit, hindi bababa sa para sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Tayo ay may utang na loob sa tagapagbigay ng lahat ng awa, at nararapat sa Diyos na kilalanin ang kanyang mga kaloob at ihandog ang ating mga handog ng pasasalamat sa ating pinakadakilang tagapagbigay. Ang mga reg-along ito sa kaarawan ay kinikilala ng langit. Isang oras para reposuhin ang talaan ng taon, turuan silang reviewin ang nakaraang taon ng kanilang buhay, upang isaalang-alang kung matutuwa silang maabot ang talaan nito tulad ng nasa mga aklat ng langit. Himukin sa kanila ang mga seryosong pag-iisip kung ang kanilang pag-uugali, ang kanilang mga salita, ang kanilang mga gawa, ay may katangiang nakalulugod sa Diyos. Ginawa ba nila ang kanilang buhay na higit na katulad ni Jesus, maganda at kaibig-ibig sa paningin ng Diyos? Ituro sa kanila ang kaalaman ng Panginoon, ang kanyang mga daan, ang kanyang mga tuntunin. Unahin ang dahilan ng Diyos, sinabi ko sa aking pamilya at mga kaibigan, nais kong walang sinuman ang gagawa sa akin ng kaarawan o regalo sa Pasko, maliban kung ito ay may pahintulot na ipasa ito sa kabangyaman ng Panginoon, upang ilaan sa pagtatatag ng mga misyon. How shall we observe Thanksgiving? Malapit na ang ating Thanksgiving. Ito ba ay, gaya ng nangyari sa maraming pagkakataon, isang pasasalamat sa ating sarili? O ito ba ay isang pasasalamat sa Diyos? Ang ating mga Thanksgiving ay maaaring maging mga panahon ng malaking pakinabang sa ating sariling mga kaluluwa gayon din sa iba kung ating pagbutihin ang pagkakataong ito na alalahanin ang mga mahihirap sa atin. Mayroong isang daang paraan na maaaring gawin upang matulungan ang mga mahihirap sa napakaselan na paraan upang maipadama sa kanila na ginagawa nila tayo ng isang pabor sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mga regalo at pakikiramay. Dapat nating tandaan na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ang mga atensyon ng ating mga kapatid ay higit na liberal sa mga taong nais nilang parangalan, at ang paggalang na nais nila, ngunit hindi nangangailangan ng kanilang tulong. Sinasabi ng kaugalian at uso, magbigay sa mga magbibigay sa iyo, ngunit hindi ito ang tuntunin ng Biblia sa pagbibigay. Ang salita ng Diyos ay nagpahayag laban sa ganitong paraan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili sa gayon na pagkakaloob ng ating mga kaloob, at nagsasabing, ang nagbibigay sa mayaman, ay tiyak na magkukulang. Ngayon ay darating ang panahon na susubukan natin ang ating mga prinsipyo. Simulan nating isipin kung ano ang magagawa natin para sa mga nangangailangan ng Diyos. Magagawa natin sila sa pamamagitan ng ating sarili bilang mga tatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Isipin kung anong balo, anong ulila, anong mahirap na pamilya ang maaari mong paginhawahin, hindi sa isang paraan upang gumawa ng isang mahusay na parada tungkol sa bagay na ito, ngunit maging isang channel kung saan ang pag-aari ng Panginoon ay dumadaloy bilang isang pagpapala sa kanyang mga dukha. Ngunit hindi nito tinatanggap ang lahat ng iyong tungkulin. Mag-alay sa iyong matalik na kaibigan, kilalanin ang kanyang mga biyaya, ipakita ang iyong pasasalamat sa kanyang mga pabor, magdala ng handog ng pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, kumain ng simpleng hapunan sa araw ng pasasalamat, at kasama ang perang gagastusin mo sa mga extra na magagamit mo upang matugunan ang gana, maghandog ng pasasalamat sa Diyos. Huwag nang ipagdiwang ang anumang araw ng Thanksgiving upang pasayahin at bigyang kasiyahan ang gana at luwalhatiin ang sarili. May dahilan tayo sa pagpunta sa mga hukuman ng Panginoon na may mga handog ng pasasalamat na iniligtas niya ang ating buhay sa isang taon. Kung isang piging ay gagawin, hayaan ito para sa mga nangangailangan. Isang araw para magpasalamat, tandaan, bahagi ng isang sermon ng pasasalamat na ibinigay sa Battle Creek Tabernacle, Nob. 27, 1884, sa tingin ko mayroon tayong dapat ipagpasalamat. Dapat tayong magalak at magalak sa Diyos, sapagkat binigyan niya tayo ng maraming awa. Nais nating ang Thanksgiving na ito ay ang lahat ng ipinahihiwatig nito. Huwag hayaang malihis ito, hinaluan ng dumi, ngunit hayaan na lamang kung ano ang ipinahihiwatig ng pangalan nito, nagpapasalamat. Hayaang umangat ang ating mga tinig sa papuri. Why not holidays unto God? Hindi ba makabubuti para sa atin na ipagdiwang ang mga holiday para sa Diyos, kung maaari nating buhayin sa ating isipan ang alaala ng kanyang pakikitungo sa atin?
Hindi ba makabubuting isaalang-alang ang kanyang mga nakaraang pagpapala, alalahanin ang mga kahangahangang babala na nauwi sa ating mga kaluluwa upang hindi natin makalimutan ang Diyos? Ang mundo ay maraming pista opisyal, at ang mga tao ay nalilibang sa mga laro, sa karera ng kabayo, sa pagsusugal, paninigarilyo, at paglalasing. Hindi ba't ang mga tao ng Diyos ay mas madalas na magkakaroon ng mga banal na pagpupulong kung saan pasalamatan ang Diyos para sa kanyang masaganang pagpapala? Holidays afford opportunity for missionary service. Gusto namin ng mga lalaki sa simbahan na may kakayahang umunlad sa linya ng pag-oorganisa at pagbibigay ng praktikal na gawain sa mga kabataang lalaki at babae sa linya ng pag-alis ng mga pangangailangan ng sangkatauhan at paggawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng lalaki, babae, kabataan, at bata. Hindi magiging posible para sa lahat na ibigay ang kanilang buong oras sa trabaho dahil sa paggawa na dapat nilang gawin upang kumita ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayunpaman ang mga ito ay may kanilang mga pista opisyal at mga oras na maaari nilang italaga sa gawaing Kristiyano at gumawa ng mabuti sa ganitong paraan kung hindi nila maibigay ang marami sa kanilang mga kayamanan. Kapag mayroon kang holiday, gawin itong isang kaaya-aya at masayang araw para sa iyong mga anak, at gawin din itong isang kaaya-ayang araw para sa mga mahihirap at nagdurusa. Huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi nagdadala ng pasasalamat at mga handog ng pasasalamat kay Jesus. Ang araw na hindi dapat ipagwalang bahala, habang ang ika-25 ng Desyembre ay ipinagdiriwang bilang paggunita sa kapanganakan ni Kristo, dahil ang mga bata ay itinuro sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa na ito ay talagang isang araw ng kagalakan at pagsasaya. Masusumpungan mo itong mahirap, bagay na lampasan ang panahong ito ng hindi binibigyang pansin. Maaari itong gawin upang maghatid ng isang napakahusay na layunin. Ang kabataan ay dapat tretuhin ng maingat. Hindi sila dapat pabayaan sa Pasko upang humanap ng sarili nilang libangan sa walang kabuluhan at paghahanap ng kasiyahan, sa mga libangan na makakasama sa kanilang espiritualidad. Makokontrol ng mga magulang ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagbilang ng isipan at pag-aalay ng kanilang mga anak sa Diyos at sa kanyang layunin at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang pagnanais para sa libangan, sa halip na pawiin at arbitraryong ipagbawal, ay dapat kontrolin at idirekta sa pamamagitan ng masusing pagsisikap sa bahagi ng mga magulang. Ang kanilang pagnanais na magbigay ng mga regalo ay maaaring maging dalisay at banal na mga daluyan at magbunga ng kabutihan sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabangyaman sa dakila at dakilang gawain kung saan si Kristo ay dumating sa ating mundo. Ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo sa sarili ay nagmarka ng kanyang landasin ng pagkilos. Hayaan itong magmarka sa atin na nag-aangking nagmamahal kay Jesus dahil sa kanya nakasentro ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pagpapalitan ng mga regalo bilang token of affection, ang Kapaskuhan ay mabilis na nalalapit na may pagpapalitan ng mga regalo, at ang matanda at bata ay may sensinang pinag-aaralan kung ano ang maaari nilang ibigay sa kanilang mga kaibigan bilang tanda ng magiliw na pag-alala. Masayang tumanggap ng regalo, gaano man kaliit, mula sa mga mahal natin. Ito ay isang katiyakan na hindi tayo nalilimutan, at tila nagbubuklod sa atin sa kanila ng kaunti pa malapit. Tama na magkaloob sa isa't isa ng mga tanda ng pagmamahal at pag-alala kung hindi natin malilimutan ng Diyos, ang ating matalik na kaibigan. Dapat nating gawin ang ating mga regalo na magpapatunay ng tunay na benepisyo sa tumatanggap. Irerekomenda ko ang mga aklat na makakatulong sa pag-unawa sa salita ng Diyos o magpapalaki ng pagmamahal natin sa mga tuntunin nito. Magbigay ng isang bagay na babasahin sa mahabang gabi ng taglamig na ito. Ang mga aklat para sa mga bata ay inirerekomenda. Marami ang walang mga aklat at publikasyon sa kasalukuyang katotohanan. Narito ang isang malaking larangan kung saan ang pera ay maaaring ligtas na mamuhunan. Mayroong malaking bilang ng mga maliliit na dapat ibigay sa pagbabasa. The Sunshine Series, Golden Rain Series, Poems, Sabbath Readings. Tandaan, ang sanggunian ay ginawa sa artikulong ito sa mga hindi kasalukuyang publikasyon. Dahil ang mga alituntuning itinakda sa koneksyon na ito ay naaangkop ngayon, ang mga partikular na sanggunian na ito ay iniiwan sa artikulo, at iba pa, ay lahat ng mahahalagang aklat at maaaring ligtas na maipasok sa bawat pamilya. Ang maraming bagay na kadalasang ginugugol sa mga candy at walang silbing mga laruan ay maaaring iingatan upang mabili ang mga volume na ito.
Hayaan ang mga nagnanais na gumawa ng mahahalagang regalo sa kanilang mga anak, apo, pamangkin, at pamangkin na bumili para sa kanila ng mga aklat pambata na nabanggit sa itaas. Para sa mga kabataan ang buhay ni Joseph Bates ay isang kayamanan, gayon din ang 3 tomo ng The Spirit of Prophecy. Tandaan, maagang E.G. White na mga aklat bago ang kasalukuyang Conflict of the Ages series. Ang mga volume na ito ay dapat ilagay sa bawat pamilya sa lupain. Ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag mula sa langit, at hindi dapat isang pamilya ang wala nito. Hayaang ang mga read-along gagawin mo ay ayon sa pagkakasunod-sunod na magbibigay ng mga sinag ng liwanag sa landas patungo sa langit. Si Jesus ay hindi dapat kalimutan, mga kapatid, habang nag-iisip kayo ng mga regalo para sa isa't isa. Ipaalala ko sa inyo ang ating makalangit na kaibigan, upang hindi ninyo maisip ang kanyang mga inaangkin. Hindi ba siya malulugod kung ipapakita natin na hindi natin siya nakalimutan? Ibinigay ni Jesus, ang prinsipe ng buhay, ang lahat upang maabot natin ang kaligtasan. Siya ay nagdusa hanggang sa kamatayan, upang tayo ay mabigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo natatanggap natin ang bawat pagpapala. Hindi ba't ang ating makalangit na tagapagbigay ay makibahagi sa mga tanda ng ating pasasalamat at pagmamahal? Halina, mga kapatid, sumama ang inyong mga anak, maging ang mga sanggol sa inyong mga bisig, at dalhin ang inyong mga handog sa Diyos ayon sa inyong kakayahan. Umawit kayo sa Kanya sa inyong mga puso, at naway mapasa inyong mga labi ang Kanyang papuri. Pasko, panahon para parangalan ang Diyos. Sa mundo ang mga pista opisyal ay ginugugol sa walang kabuluhan at pagmamalabas, katakawan at pagpapakita. Libu-libong dolyar ang magiging mas masahol pa kaysa sa itatapon sa darating na Pasko at Bagong Taon sa mga walang kailangang indulhensya. Ngunit ito ay ating pribilehiyo na lumihis mula sa mga kaugalian at gawin ng lumalalang panahong ito, at sa halip na gumastos ng paraan para lamang sa kasiyahan ng gana o para sa mga di kinakailangang palamuti o mga kagamitan sa pananamit, maaari nating gawing okasyon ang darating na mga kapistahan kung saan pararangalan at luwalhatiin ang Diyos. Si Kristo ang dapat na maging pinakamataas na layunin, ngunit habang ipinagdiriwang ang Pasko, ang kaluwalhatian ay nabaling mula sa Kanya tungo sa mortal na tao, na ang makasalanan, may depektong pagkatao ay naging dahilan upang siya ay dumating sa ating mundo. Si Jesus, ang kamahalan ng langit, ang maharlikang hari ng langit, ay isinantabi ang kanyang maharlika, iniwan ang kanyang trono ng kaluwalhatian, ang kanyang mataas na utos, at dumating sa ating mundo upang dalhin sa nahulog na tao, nang hina sa moral na kapangyarihan at napinsala ng kasalanan, tumulong sa banal. Dapat itago ng mga magulang ang mga bagay na ito sa kanilang mga anak at turuan sila, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, sa kanilang obligasyon sa Diyos, hindi ang obligasyon nila sa isa't isa, na parangalan at luwalhatiin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga kaloob at mga handog. Gawing bagong channel ang mga kaisipan ng mga bata, maraming bagay ang maaaring malikha ng may panlasa at mas mura kaysa sa mga hindi kinakailangang regalo na napakadalas na ibinibigay sa ating mga anak at kamag-anak, at sa gayon ay maipapakita ang kagandahang loob at kaligayahan ang naidudulot sa bahay. Maaari mong turuan ang iyong mga anak ng isang leksyon habang ipinapaliwanag mo sa kanila ang dahilan kung bakit ginawa mo ang pagbabago sa halaga ng kanilang mga regalo, na sinasabi sa kanila na kumbinsido ka na hanggang ngayon ay isinasaalang-alang mo ang kanilang kasiyahan kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin sa kanila na mas inisip mo ang iyong sariling kasiyahan at ang kanilang kasiyahan at ang pagsunod sa mga kaugalian at tradisyon ng mundo, sa pagbibigay ng mga regalo sa mga hindi nangangailangan nito, kaysa sa pagsulong ng layunin ng Diyos. Tulad ng mga pantas noong unang panahon, maaari mong ailay sa Diyos ang iyong mga pinakamahusay na regalo at ipakita sa pamamagitan ng iyong mga handog sa Kanya na pinahahalagahan mo ang Kanyang regalo sa isang makasalanang mundo. Itakda ang pag-iisip ng iyong mga anak sa isang bago, hindi makasariling daan sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kanila na maghandog ng mga handog sa Diyos para sa kaloob ng Kanyang bagtong na anak. Magkakaroon ba tayo ng Christmas tree? Malulugod ang Diyos kung ang bawat simbahan ay magkakaroon ng Christmas tree kung saan may pagsasabit ng mga handog, malaki at maliit, para sa mga bahay na ito ng pagsamba. Tandaan, ang sanggunian ay ginawa sa artikulong ito sa kasalukuyang mga proyekto ng gusali. Dahil ang mga prinsipyong itinakda sa koneksyon na ito ay naaangkop sa ngayon,
Ang mga partikular na sanggunian na ito ay iniiwan sa artikulo. Ang mga liham ng pagtatanong ay dumating sa amin na nagtatanong, magkakaroon ba tayo ng Christmas tree? Hindi ba ito magiging katulad ng mundo? Sagot namin, maaari mong gawin itong katulad ng mundo kung mayroon kang disposisyon na gawin ito, o maaari mong gawin itong hindi katulad ng mundo hanggat maaari. Walang partikular na kasalanan sa pagpili ng isang mabangong evergreen at paglalagay nito sa ating mga simbahan, ngunit ang kasalanan ay nakasalalay sa motibo na nag-uudyok sa pagkilos at ang paggamit na ginawa sa mga kaloob na inilagay sa puno. Ang puno ay maaaring kasing taas at ang mga sanga nito ay kasing lapad na pinakaangkop sa okasyon, ngunit hayaan ang mga sanga nito na puno ng ginto at pilak na bunga ng iyong kabutihan, at iharap ito sa kanya bilang iyong regalo sa Pasko. Hayaan ang iyong mga donasyon na maging banal sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ay maaari at dapat isagawa sa ngalan ng mga walang magawa. Ang Diyos ay niluluwalhati kapag tayo ay nagbibigay para tulungan ang mga may malalaking pamilyang sinusuportahan. Ang puno ng mga alay ay hindi kasalanan, huwag hayaan ang mga magulang na kunin ang posisyon na ang isang evergreen na inilagay sa simbahan para sa libangan ng mga iskolar ng paaralan ng Sabbath ay isang kasalanan, dahil ito ay maaaring maging isang malaking pagpapala. Panatilihin bago ang kanilang mga isip mapagkawang gawa bagay. Sa anumang kaso ay hindi dapat maging layunin ng mga pagtitipon na ito ang tanging libangan. Bagamat maaaring may ilan na gagawing mga panahon ng pabaya ang mga okasyong ito, at ang mga isipan ay hindi tatanggap ng banal na pahiwatig, sa ibang mga isip at mga karakter ang mga panahong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Lubos akong nasisiyahan na ang mga inosenteng kapalit ay maaaring gawin para sa maraming pagtitipon na nagpapababa ng moralidad. Magbigay ng walang sala na kasiyahan para sa araw, hindi ba kayo babangon, mga kapatid kong Kristiyano, at magbigki sa inyong sarili para sa tungkulin sa pagkatakot sa Diyos, kaya ayusin ang bagay na ito upang hindi ito maging tuyo at hindi kawili-wili, ngunit puno ng inosenteng kasiyahan na magdadala, ang tatak ng langit. Alam kong tutugan ang mahihirap na klase sa mga mungkahing ito. Ang pinakamayaman ay dapat ding magpakita ng interes at ipagkaloob ang kanilang mga kaloob at handog na katumbas ng paraan na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Hayaang maitala sa makalangit na mga aklat ang gayong Pasko na hindi pa nakikita dahil sa mga donasyon na ibibigay para sa pagpapanatili ng gawain ng Diyos at sa pagpapatibay ng kanyang kaharian. Kabanata 78, ang pamilya ay isang missionary center. Dapat bigyan ng mga magulang ang mga anak ng tamang direksyon. Sa atin bilang mga magulang at bilang mga Kristiyano, nakasalalay ang pagbibigay ng tamang direksyon sa ating mga anak. Sila ay dapat na maingat, matalino, magiliw na gagabayan sa mga landas ng ministeryong tulad ng kay Kristo. Nasa ilalim tayo ng sagradong tipan sa Diyos na palakihin ang ating mga anak para sa paglilingkod sa Kanya. Ang palibutan sila ng mga impluwensyang mag-aakay sa kanila na pumili ng buhay ng paglilingkod, at bigyan sila ng pagsasanay na kailangan, ang ating unang tungkulin. Ang mga bata ay maaaring mga Daniel at Esther ngayon, ang layunin ng Diyos para sa mga batang lumaki sa tabi ng ating mga apuyan ay mas malawak, mas malalim, mas mataas, kaysa sa naunawaan ng ating limitadong paningin. Mula sa pinakahamak na kapalaran yaong mga nakita niyang tapat sa nakaraan ay tinawag upang sumaksi para sa kanya sa pinakamataas na lugar sa mundo. At marami sa mga kabataan ngayon, na lumaki tulad ni Daniel sa kanyang tahanan sa Judean, nag-aaral ng salita ng Diyos at ng kanyang mga gawa, at natututo ng mga aral ng tapat na paglilingkod, ay tatayo pa sa mga kapulungang pambatas, sa mga bulwagan ng hustisya, o sa mga korte ng hari bilang isang saksi para sa hari ng mga hari. Maraming tao ang tatawagan sa mas malawak na ministeryo. Ang buong mundo ay nagbubukas sa Ebanghelyo. Mula sa bawat sulok ng mundo nating ito ay nagmumula ang sigaw ng mga pusong nasalanta ng kasalanan para sa isang kaalaman sa Diyos ng pag-ibig. Ito ay nakasalalay sa atin na nakatanggap ng kaalaman, kasama ng ating mga anak kung kanino natin ito maibabahagi, upang sagutin ang kanilang daing. Sa bawat sambahayan at bawat paaralan, sa bawat magulang, guro, at anak na pinaliwanagan ng liwanag ng Ebanghelyo, dumarating sa krisis na ito ang tanong kay Esther na reyna sa napakahalagang krisis sa kasaysayan ng Israel, sino ang nakakaalam kung ikaw ay pumarito sa kaharian para sa ganitong panahon?
Mga matagumpay na paraan ng pagpapatotoo para kay Kristo, hindi lahat ay maaaring pumunta bilang mga misyonero sa ibang bansa, ngunit lahat ay maaaring maging home missionary sa kanilang mga pamilya at mga kapitbahayan. Mayroong maraming mga paraan kung saan ang mga miyembro ng simbahan ay maaaring magbigay ng mensahe sa mga nakapaligid sa kanila. Ang isa sa pinakamatagumpay ay ang pamumuhay ng matulungin, hindi makasariling buhay Kristiyano. Yaong mga nakikipaglaban sa labanan ng buhay na may malaking posibilidad ay maaaring ma-refresh at palakasin ng maliit na atensyon na walang halaga. Ang magiliw na mga salitang binigkas lamang, ang kaunting athens yung ibinibigay lamang, ay magwawalis sa mga ulap ng tukso at pagdududa na namumuo sa kaluluwa. Ang tunay na pagpapahayag ng puso ng malakristong pakikiramay, na ibinigay sa pagiging simple, ay may kapangyarihang buksan ang pinto ng mga puso na nangangailangan ng simple, maselang hawakan ng Espiritu ni Kristo. Mayroong malawak na larangan ng paglilingkod para sa mga babae gayon din sa mga lalaki. Ang mahusay na magluto, ang mananahi, ang nurse, ang tulong ng lahat ay kailangan. Hayaang turuan ang mga miyembro ng mahihirap na sambahayan kung paano magluto, kung paano gumawa at mag-ayos ng kanilang sariling damit, kung paano mag-alaga ng may sakit, kung paano mag-alaga ng maayos para sa tahanan. Maging ang mga bata ay dapat turuan na gumawa ng ilang maliit na gawain ng pagmamahal at awa para sa mga hindi maswerte kaysa sa kanilang sarili. Mga bata at kabataan na makiisa sa paglilingkod para sa iba, sa pagsisikap na ay dailan ang kanilang mga sarili ay sinasabi ng ilan, ang aking mga tungkulin sa tahanan, mga anak ko, inaangkin ko ang aking oras at kayamanan. Mga magulang, ang inyong mga anak ay dapat maging katulong ninyo, na nagpapataas ng inyong kapangyarihan at kakayahang magtrabaho para sa guro. Ang mga bata ay ang mga nakababatang miyembro ng pamilya ng Panginoon. Dapat silang akayin na italaga ang kanilang sarili sa Diyos, na kung saan sila ay sa pamamagitan ng paglikha at sa pamamagitan ng pagtubos. Dapat silang ituro na ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa katawan, isip, at kaluluwa ay sa Kanya. Dapat silang sanayin upang tumulong sa iba't ibang linya ng hindi makasariling paglilingkod. Huwag hayaan ang iyong mga anak na maging hadlang. Sa iyo ang mga bata ay dapat makibahagi sa espiritual at gayon din sa pisikal na mga pasanin. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na daragdagan nila ang kanilang sariling kaligayahan at pagiging kapaki-pakinabang. Kung sa bawat simbahan ay same time na ay lalaan ng mga kabataang lalaki at mga kabataang babae ang kanilang mga sarili sa Diyos, kung gagawin nila ang pagtanggi sa sarili sa buhay tahanan, na pinapaginhawa ang kanilang pagod, nag-aalalang mga ina, napakalaking pagbabago ang magaganap sa ating mga simbahan. Ang ina ay maaaring makahanap ng oras upang gumawa ng mga pagbisita sa kapitbahay. Kapag nag-aalok ng pagkakataon, ang mga bata ay maaaring magbigay ng tulong sa pamamagitan ng paggawa. Noong bata pa, ang maliliit na gawain ng awa at pagmamahal na pagpalain ang iba. Kaya libo-libo sa mga tahanan ng mga dukha at nangangailangan na hindi sa ating pananampalataya ay maaaring makapasok. Ang mga aklat na may kaugnayan sa kalusugan at pagpipigil ay maaaring ilagay sa maraming tahanan. Ang sirkulasyon ng mga aklat na ito ay isang mahalagang gawain, sapagkat naglalaman ang mga ito ng mahalagang kaalaman tungkol sa paggamot ng sakit, kaalaman na magiging malaking pagpapala sa mga hindi kayang magbayad para sa mga pagbisita ng doktor. Gusto ng Diyos ang mga bata bilang munting misyonero, nais ng Diyos na ang bawat bata sa murang edad ay maging kanyang anak, mampon sa kanyang pamilya. Kahit bata pa sila, ang mga kabataan ay maaaring miyembro ng sambahayan ng pananampalataya at may pinakamahalagang karanasan. Sa kanilang mga unang taon, ang mga anak ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos. Ibibigay niya sa kanila ang kanyang biyaya at ang kanyang banal na espiritu, upang madaig nila ang kawalan ng pasensya, pagkabalisa, at lahat ng kasalanan. Mahal ni Jesus ang mga bata. May mga pagpapala siya para sa kanila, at gustong-gusto niyang makita silang masunurin sa kanilang mga magulang. Ninanais niya silang maging kanyang maliliit na misyonero, tinatanggihan ang kanilang sariling mga hilig at pagnanais para sa makasariling kasiyahan na maglingkod para sa kanya, at ang paglilingkod na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos gaya ng paglilingkod ng mga matatandang bata. Sa pamamagitan ng tuntunin at halimbawa ay dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na gumawa para sa mga hindi na pagbagong loob.
Ang mga bata ay dapat na lubos na pinag-aralan upang sila ay makiramay sa mga matatanda at naghihirap at magsisikap na maibsan ang mga paghihirap ng mga mahihirap at nahihirapan. Dapat silang turuan na maging masigasig sa gawaing misyonero, at mula sa kanilang pinakamaagang mga taon ay ang pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba at ang pagsulong ng layunin ni Kristo ay dapat itanim, upang sila ay maging mga manggagawang kasama ng Diyos. Hayaang turuan ng mga magulang ang kanilang maliliit na anak ng katotohanan tulad ng kay Jesus. Ang mga bata sa kanilang pagiging simple ay uulitin sa kanilang mga kasama ang kanilang natutunan. Ang simbahan ay may trabaho para sa mga kabataan, hayaan ang mga tagapangasiwa ng simbahan na mag-isip ng mga plano kung saan ang mga kabataang lalaki at babae ay maaaring sanayin na gamitin ang kanilang mga talento na ipinagkatiwala. Hayaang ang matatandang miyembro ng simbahan ay maghangad na gumawa ng masigasig, mahabagin na gawain para sa mga bata at kabataan. Hayaang gamitin ng mga ministro ang lahat ng kanilang katalinuhan sa pagbuo ng mga plano kung saan ang mga nakababatang miyembro ng simbahan ay maaakay na makipagtulungan sa kanila sa gawaing misyonero. Ngunit huwag isipin na maaari mong pukawin ang kanilang interes sa pamamagitan lamang ng pangangaral ng mahabang sermon sa pulong ng mga misyonero. Magplano ng mga paraan kung saan maaaring magkaroon ng live na interes. Hayaan ang lahat na magkaroon ng bahagi upang kumilos. Sanayin ang mga kabataan na gawin ang itinalaga sa kanila, at linggo-linggo hayaan silang dalhin ang kanilang mga ulat sa pagpupulong ng mga misyonero, na sinasabi ang kanilang naranasan at sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo kung ano ang naging tagumpay nila. Kung ang ganitong mga ulat ay dinala ng mga konsagradong manggagawa, ang mga pagpupulong ng misyonero ay hindi magiging mapurol at nakakapagod. Sila ay magiging puno ng interes, at walang magkukulang sa pagdalo. Maghanap ng mga oportunidad sa kapitbahayan, ang mga pagkakataon ay abot kamay ng lahat. Gawin ang gawain na dapat gawin sa iyong kapitbahayan, kung saan ikaw ay may pananagutan. Tandaan, para sa detalyadong payo tungkol sa mga pamamaraan at pagiging epektibo ng Ministeryo ng Kabaitan sa Kapitbahayan, tingnan ang Welfare Ministry, mga compiler. Huwag hintayin na hikayatin ka ng iba na gumawa ng maagang mga hakbang. Kumilos ng walang pagkaantala, na isinasaisip ang iyong individual na responsibilidad sa kanya na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Kumilos na parang narinig mo si Kristo na personal na tumatawag sa iyo na gumising mula sa pagkakatulog at ipilit ang bawat bigay Diyos na kakayahan sa paggawa ng buong makakaya sa kanyang paglilingkod. Huwag tingnan kung sino pa ang handang kumuha ng inspirasyon mula sa salita ng buhay na Diyos. Kung ikaw ay lubusang nakatalaga, sa pamamagitan ng iyong instrumentalidad ay dadalhin niya sa katotohanan ang iba na magagamit niya bilang mga daluyan upang maghatid ng liwanag sa maraming kaluluwa sa kadiliman. Let Christian families enter dark counties, tinatawag ng Diyos ang mga Kristiyanong pamilya na pumunta sa mga komunidad na nasa kadiliman at kamalian, at magtrabaho ng matalino at matyaga para sa guro. Upang masagot ang tawag na ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo sa sarili. Habang marami ang naghihintay na maalis ang bawat balakid, ang mga kaluluwa ay namamatay na walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Marami, napakarami, alang-alang sa makamundong kalamangan, alang-alang sa pagtatamo ng kaalamang pangagham, ay makikipagsapalaran sa mga salot na rehiyon at magtitiis sa kahirapan at kahirapan. Nasaan ang mga taong handang gawin ito para sa kapakanan ng pagsasabi sa iba tungkol sa tagapagligtas? Nasaan ang mga kalalakihan at kababaihan na lilipat sa mga rehiyon na nangangailangan ng ebanghelyo, upang maituro nila ang mga nasa kadiliman sa manunubos? Kung ang mga pamilya ay maghahanap sa mga madilim na lugar ng mundo, mga lugar kung saan ang mga tao ay nababalot ng espiritual na kadiliman, at hahayaan ang liwanag ng buhay ni Kristo na sumikat sa kanila, isang dakilang gawain ang maaaring magawa. Hayaan silang simulan ang kanilang gawain sa isang tahimik, hindi nakakagambalang paraan, hindi kumukuha sa mga pondo ng komperensya hanggang sa ang interes ay nagiging napakalawak na hindi nila ito mapangasiwaan ng walang tulong ng mga ministro. Ang mga bata ay magtatrabaho kapag ang iba ay hindi magagawa, kapag nakita ng mga makalangit na katalinuhan na ang mga tao ay hindi na pinahihintulutan na maglahad ng katotohanan, ang Espiritu ng Diyos ay darating sa mga bata, at sila ay gagawa ng isang gawain sa pagpapahayag ng katotohanan na hindi magagawa ng matatandang manggagawa, dahil makukulong ang kanilang daan. Sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng mundong ito,
marami sa mga bata at kabataang ito ang magpapamangha sa mga tao sa kanilang patuto sa katotohanan, na dadalhin ng simple, ngunit may espiritu at kapangyarihan. Itinuro sa kanila ang takot sa Panginoon, at ang kanilang mga puso ay pinalambot ng maingat at mapanalanging pag-aaral ng Biblia. Sa nalalapit na hinaharap, maraming mga bata ang mabibigyan ng espiritu ng Diyos at gagawa ng isang gawain sa pagpapahayag ng katotohanan sa mundo na sa panahong iyon ay hindi magagawa ng mga matatandang miyembro ng simbahan. Ang ating mga paaralan sa simbahan ay inorden ng Diyos upang ihanda ang mga bata para sa dakilang gawain ito. Dito dapat turuan ng mga bata sa mga natatanging katotohanan para sa panahong ito at sa praktikal na gawaing misyonero. Dapat silang magpatala sa hukbo ng mga manggagawa upang tumulong sa mga may sakit at nagdurusa. Ang mga bata ay maaaring makibahagi sa gawaing misyonerong medikal at sa pamamagitan ng kanilang mga tuldok at mga pamagat ay makatutulong upang maisulong ito. Sa pamamagitan nila ang mensahe ng Diyos ay ipahahayag at ang kanyang nakapagliligtas na kalusugan sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay hayaan ang simbahan na magdala ng pasanin para sa mga tupa ng kawan. Hayaang turuan at sanayin ang mga bata na maglingkod sa Diyos. Learn to do by doing. Pag-ibig at katapatan kay Kristo ang bukal ng lahat ng tunay na paglilingkod. Sa pusong naantig ng kanyang pag-ibig ay ipinanganak ang pagnanais na magtrabaho para sa kanya. Hayaang pasiglahin at gabayan ng wasto ang hangaring ito. Maging sa tahanan, kapitbahayan, o paaralan, ang presensya ng mga dukha, ang nagdurusa, ang mangmang, o ang kapaspalad ay dapat ituring, hindi bilang isang kasawian, ngunit bilang pagbibigay ng mahalagang pagkakataon para sa paglilingkod. Sa gawaing ito, tulad ng sa bawat isa, ang kasanayan ay nakukuha sa mismong gawain. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga karaniwang tungkulin sa buhay at sa ministeryo sa nangangailangan at pagdurusa na tinitiyak ang kahusayan. Kung wala ito, ang pinakamabuting layunin ay kadalasang walang silbi at nakakapinsala pa nga. Sa tubig, hindi sa lupa, natutong lumangoy ang mga tao. Dito nagtatapos ang seksyon 16, Kabanata 73 hanggang Kabanata 78. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.